Piling grupo ng mga tao ang ipinadala sa isang misteryosong liblib na isla sa gitna ng karagatan. Ang mga taong ito ay kahit papaano ay umunlad sa isang bagong lahi ng mga tao na kilala bilang mga mahuhusay sa iba pang bahagi ng mundo. Sila ay itinuturing na kanilang tanging pag-asa at nakaligtas sa digmaan sa pagitan sangkatauhan at ang mga dayuhang halimaw na naparito sa lupa upang sirain ang lahat ng sangkatauhan na karaniwan na ngayon sa mga halimaw na ito. Kilala bilang mga kaaway ng sangkatauhan. Ang kwento ay nagsimula sa isang hindi kilalang dito sa isang lugar sa unang bahagi ng 2000 ay pangunahing bida ay isang batang lalaki na nagngangalang Nano Nakajima na nakatira dito sa islang ito kasama ng iba pang mahuhusay na sangkatauhan. Gayunpaman siya ay maliwanag na ipinanganak na walang anumang mga talento at kaya humahantong sa kanya na maging isang kahihiyan sa natitirang bahagi ng kanyang pamilya na medyo kabaligtaran. Inutusan siya ng kanyang ama na umalis kaagad at ipinadala sa akademyang ito upang malaman ang kanyang talento at kaya malayo rin siya sa kanyang pamilya. Ang islang ito ay tila isang uri ng training camp o paaralan para sa lahat ng mga mahuhusay na tao at ay ganap na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ang isla ay hindi nakakatanggap ng anumang komunikasyon mula sa labas ng mundo maliban kung may tao. Tawag sa guro mula sa punong tanggapan na siyang may-ari ng isla sa task force para sirain ang mga kaaway ng sangkatauhan. Si Nakajima ay isang outcast at paksa ng pambubuli sa klase dahil sa kawalan niya ng kapangyarihan at isang araw ay dinampot ng kanyang mga kasamahan. Ipinakilala ng guro sa mga bagong estudyante sa klase. Ang una ay isang batang lalaki na tinatawag na Kyle Your Own Oh Dear I Am. Pagkatapos ng isang crybaby big mouth na pinangalanan ang bawat isa sa kanya ng isang mogul, hinihiling ng class brute si Kyrie na ibunyag kung ano ang kanyang talento. Ngunit ang guro ay hamarang sa kanya at sinabi sa mogul na ang kanyang talento ay nananatiling isang lihim na ginagawa at pinaghihinalaan ng akademya na siya ay dapat na napakalakas tulad ng mga iyon. Na gustong ilihim ang kanilang mga talento ay karaniwang may pinakamahusay na kakayahan sa klase. Pagkatapos ng isang batang babae na may kulay rosas na buhok. Oxen with a bubbly personality and introduces herself is Nona. Wala man lang siyang sikreto at sinabi agad sa ibang estudyante kung ano ang kapangyarihan niya, which is my reading. Pero hindi lang siya nakakabasa ng isip kundi nakakahukay din siya ng malalim sa mga tao. Isip at tingnan ang kanilang mga nakaraang karanasan at alaala na mayroon sila mula sa isang napakatagal na panahon ang nakalipas. Ipinapaliwanag niya kung paano siya lahat. Laging nakikinig sa panloob na boses ng mga tao at mahilig tumulong sa mga kapag sobra na silang nag-iisip. Ay sinabihan siya ng guro na umupo sa likod ng klase at ito ang nagkataong upuan sa tabi ng Nakajima. Ay nadiskubre niya kaagad sa akadim ang kanyang isip about the rest of the class looking down on him na yun lang ang iniisip niya. Kinakabahan siya kapag umupo sa tabi niya ang isang magandang babae tulad ni Nona. At may isip kung paano ang isang batang babae na kamukha niya ay nais na tulungan siya sa anumang paraan dahil sa kanyang pagbabasa ng kanyang mga katangian ng personalidad na gusto na niyang maging kaibigan sa kanya. Nagsimula siyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya gamit ang kanyang mga kapangyarihan at natuklasan ang higit pa tungkol sa leeg. Ang gym ay past life memories bago pumunta sa isla at dumating. Si Dad ay isang napaka-proud na milyonaryo na. Siya ay nabigo sa kanyang anak dahil sa hindi pagiging kapaki-pakinabang sa pamilya. Hindi alam ni Nakajima na nais ni Nakajima na gawin ang lahat para makuha muli ang pagsang-ayon ng kanyang ama bilang isang paraan ng pagpapanatili ng paggalang ng kanyang ama na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang responsibilidad na alagaan ang pamilya. Watch and Nakajima promises to keep it safe. Manor also knows that Nakajima need to get a chance. Ito ay ang maging pinuno ng klase, isang bagay na ipagmamalaki ng kanyang ama, ngunit alam niyang hinding-hindi niya iboboto ang kanyang sarili kaya mabilis na nagboluntaryo si Nona na maging bagong class rep at itinuro ang lahat ng kanyang pinakamahusay na katangian. Gayunpaman ang dalawang pinakasikat mga mag-aaral na mobo at sinasabing binoto rin ang kanilang mga sarili sa isang pagtatalo kung sino ang susunod na class rep sa sandaling ito.
Nimulan niyang itigil ang lahat ng pagtatalo at nagmungkahi ng dalawahang tugma sa pagitan ng tatlo upang ayusin ito sa halip pagkatapos ng paaralan ay hindi sumunod sa leeg si Jima sa bahay at nagtanong kung ipapakita niya siya sa paligid ng isla dahil pakiramdam niya ay bago pa rin siya sa lahat habang naglalakad si Nekjima. Sa paligid niya ay pinag-uusapan nila ang kanilang mga nakaraang buhay bago pumunta sa isla at habang nag-uusap ay hindi halos nahulog. Pababa ngunit mabilis na iniligtas siya ni Jima. Sinabi niya sa kanya na naramdaman niya ang isang uri ng nilalang na tinulak siya palayo at pareho nilang iniisip na maaaring isa ito sa mga kaaway ng sangkatauhan mamaya sa gabi ay pareho silang naglalakad pabalik sa kanilang mga dormitoryo at hindi nagdadala. Naka-Jim ang relasyon nila ng kanyang ama na ikinainis niya dahil ito ang kanyang mga personal at pribadong alaala na ayaw niyang pag-usapan ng sinumang. Pa rin niya maintindihan kung bakit naging problema ang pagpili niya sa kanya para maging class rep since that way he. Sa wakas ay mapapatunayan niya ang kanyang nangungunang mga kakayahan sa kanyang ama na kung saan ay ang lahat ng gusto niya ngunit ang mga knackered Ujima Motel Nano na ang pagboto sa kanya ay walang kabuluhan dahil imposibleng manalo siya dahil wala siyang taglay na talent kinabukasan sa School Mogul the Firebird and Seiyu the Ice Wizard or ready to fight for the position to be the new class rep they enter the battlefield and use a series ng mga pag-atake laban sa isa't isa hanggang sa gumamit si Sei ng Ice Magic para palamigan ang kanyang mga binti at manalo laban sa Mogul na pinapahiya nito ang brute ako. Ginagalit siya ng sobra kaya ginamit ni Mobo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para makabuo ng isang malaking bowl ang apoy at ibinato ito sabi nga pero halos tumama ito sa buong klase hanggang sa tumalon si Nakajima sa daan at huminto ang malaking fire blast bus na nagbubunyag ng nakatagong talento pala. Nagkita sa isang gilid ng bundok nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga kaaway ng sangkatauhan at ang posibilidad na mayroong isang infiltrator sa paaralan dahil ang mga halimaw na ito ay maaaring magkaroon ng anumang uri ng anyo kahit na mga anyo ng tao kaya kahit isang estudyante ay maaaring maging isa sa mga halimaw na ito dahil sa sandaling ito na ang hindi kasing cute na katauhan ay nagbabago sa isang madilim at kinakain niya siya mula sa talampas na nalilito. Third, Nakajima ay humawak sa isang manipis na lubad para sa mahal na buhay at tinanong siya kung ano ang nangyayari dito ay inihayag ni Nona kung paano siya talagang isang walang talento na estudyante at hindi bahagi ng kanilang talentadong lahi siya ay talagang isang normal na tao at ito ay lumabas na ang mga kaaway ng sangkatauhan na sinasanay ng mga mahuhusay na estudyante upang labanan ay hindi talaga umiiral at walang kagalakan. Ako ay mga halimaw na nabasa nila sa kanilang mga aklat-aralin ngunit sa katotohanan ang tunay na mga kaaway ng sangkatauhan ay sa katunayan ay ang mga mahuhusay na nilalang na ipinaliwanag niya sa napaka-knackered academe na mga 5 taon na ang nakakaraan ay nagkasakit ang mga normal na tao sa mga mahuhusay na individual na ito na mabilis na dumarami sa buong mundo. Mundo ang bagong anyo ng mga tao na maaaring magkaroon ng mga espesyal na kapangyarihan ay huminto sa paggamit sa kanila. Labanan ang krimen at tulungan ang sangkatauhan ngunit sa halip ay ginagamit nila ang mga kapangyarihang ito para sa kanilang sariling mga benepisyo at pinansyal na pakinabang na sumisira sa mundo na alam nating lumalabag sa lahat ng mga batas at ito sa kalaunan ay nagsimula ng digmaan sa pagitan ng mga mahuhusay na tao at ng normal na mga tao ang sangkatauhan ay talagang nanalo sa digmaan at pagkatapos manalo sa digmaan ang pinakabatang mahuhusay na nilalang na nakaligtas ngayon ay nakahiwalay sa mga malalayong isla na malayo sa totoong mundo at mula sa murang edad lahat sila ay tinuturuan na sila ay sinasanay dito upang maging mga superhero sa lupa at dapat matuto kung paano talunin ang mga kaaway ng sangkatauhan ngunit iyon ay isang bagay na ginawa lamang ng mga tao dahil sa katotohanan ay inilalagay lamang nila ang mga mahuhusay na tao sa mga islang ito upang ang mga tao ay manatiling may kontrol sa mundong alam natin kaya sila
Set up ang lihim na operasyon na ito na kung saan ay upang maalis ang mga mahuhusay na nilalang bago nila ma-master ang kanilang mga supernatural na kakayahan. Para dito kailangan nilang magpadala ng isang regular na tao sa isla upang malaman ang kanilang mga kakayahan at pagkatapos ay pumatay sa kanila tulad ni Mgos ang infiltrator na ipinadala nila. This time si Nona at kahit ordinaryong tao lang siya na walang kapangyarihan. Ang totoo ay may superior na katalinuhan at isang mahusay na hukom ng pagkatao kaya kasama ang kanyang hindi kapani-paniwalang mahusay na deductive na mga kakayahan at mataas na IQ ay madali niyang mapapaniwala ang ibang mga mag-aaral na siya ay may talento na magbasa ng isip ng ibang tao at sa paraang iyon ay makakasama niya ang mga mahuhusay na nilalang. Ang kanyang misyon na ibinigay ng Human Headquarters ay alamin ang sweldo ng mga mahuhusay na tao. Oras at alisin ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari. Ang una niyang target ay si Nakajima ngunit naalis na siya ngayon kaya kailangan niyang magpatuloy at kunin ang iba sa susunod na araw. Ang klase ay tumungo sa lawa at dito nasaksihan ni Nona ang tunay na lakas. Offset is freezing ability kapag ni-freeze niya ang buong lawa sa loob ng ilang segundo ng isang note. At tapusin na aabuti ng hindi bababa sa 5 araw para ganap na matuno ang lahat sa susunod sa klase. Umupo si Nona kasama si Sia at makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang talento ngunit samantala ang logo ay nananakot at ang ibang logo ng mag-aaral ay sumuntok sa biktima ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay natambo siya. Down this happens to be Shibli so as doing another talented student who can manipulate time so. Nakipag-usap siya sa hindi tungkol sa dapat makita ang kanyang mga kakayahan at kung paano siya ang pinakamakapangyarihan sa buong klase dahil ang barko na nakita mo ay maaaring huminto at pabalik-balik sa paglipas ng panahon at baguhin ang hinaharap ng ilang mga sitwasyon sa pagdinig. Si Nona na ito ay minarkahan siya bilang o susunod na target na tila siya ay OP at maaaring masira ang kanyang pangwakas na layunin na alisin ang bawat talento. Tao sa isla kaya ang sinasabing hindi dapat makipagkita ay salad para sa tanghalian at gumawa ng isang cute na maliit na aksyon na siya ay may crush sa kanya lamang upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang mga kapangyarihan na gusto niyang malaman ng lahat ng kanyang mga limitasyon at kahinaan na natutuklasan niya na maaari lamang siyang bumalik sa nakaraan sa loob ng maksimum na 24 na oras na maaari rin siyang bumalik para sa mas maraming oras habang siya ay naglalakbay sa nakaraan. Sa paggawa nito ay magpapapagod sa kanya ng hindi kapani-paniwalang hindi at gumawa ng isang plano kung paano pumatay ay dapat makita ngunit sa sandaling ito ang misteryosong puting buhok na estudyante ay isang bagong batang lalaki na sumali din sa parehong araw. Si Nona ay nagngangalang Kalea at kung sino ang talento ay nananatiling lihim na sumali at sa kanilang pag-uusap at tila nagtatanong hindi tungkol kay Nakajima. Tairi ay tila interesado sa pag-aalala tungkol sa kanyang biglaang pagkawala gayunpaman ay itinulak ni Nona ang salaysay palayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawag sa Coyote na isang kaaway ng sangkatauhan dahil sa pagiging isa na hindi nagbubunyag ng kanyang mga kapangyarihan at kung nakita mo nang walang kaalam-alam na hindi isinantabi ang tila gusto niya. Kaya lumayo na lang si Kira para iwas lalo pang maghinala. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa Coyote dapat itong makita ngayon ay tila nag-aalala tungkol sa buhol-buhol na sitwasyon ni Jima at gustong tuklasin ang higit pa tungkol sa leeg ng isang Jima bigla ang pagkawala rin at sinabi niya sa hindi na siya ay makakatulong upang subukan at mahanap ang kanyang kaibigan gayunpaman hindi alam yun. Haantong ito sa kanyang pangwakas na pagkamatay dahil naipadala siya ni Nano sa eksaktong sandali sa oras kung kailan ang lawa ay makatarungan. Ngayon ang dalawang target pero ang problema lang niya ay ang bagong boy na si Kalea na nagsisimula ng maghinala kay Nona. At mayroon ng ilang uri ng ideya kung ano ang nangyayari dito, lumalabas na maaaring magkapareho sila sa ilang pagkakataon. Kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya kaya sinimulan niyang sundan siya sa paligid ng paaralan sa pamamagitan ng paggawa nito, natuklasan niyang nagpapakain siya ng isang kuting at ang mga janitor
Lagi siyang bumibili ng isang kahon ng gatas na iniinitan niya at pinapakain sa pots ang gala araw-araw tuwing tanghalian. Maya-maya ay muli siyang nilalapitan nun sa konteksto ng pagnanais na maging kaibigan niya kaya niyaya niya ito sa kanyang silid na tila nakatingin. Mas katulad ng isang silid-aklatan sa halip na isang normal na silid tulugan ng mga lalaki ngunit nag-iiwan siya ng maraming iba't ibang mga pahiwatig na magagamit niya upang simulan ang pag-unawa. Ending his secret power. After looking around his room, she did that one of Kyrie's weaknesses was that he has no sense of smell, as he seems to keep labels on all his food and groceries, and these labels also have the expiry date on them, so nahuhulaan din niya ang Kylo na hindi nakakakita ng kulay at permanenteng black and white ang paningin niya pagkatapos ng ilang maikling pagbabawas. Nagsimula silang dalawa sa paglalaro ng video games ng magkasama at ibinunyag niya na mayroon siyang isang nakababatang kapatid na babae na isa ring talentadong isa at ipinadala sa islang ito, gayunpaman ay wala na siyang narinig mula rito kahit kailan, kaya ang kanyang layunin sa isla maliban sa pag-aaral ng mga kaaway of humanity ay para malaman din kung ano ang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid na babae at sa tingin niya ay kung ano man ang nangyari kay Nakajima. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaaway niya and she wants him to reveal more about himself since he's so mysterious, and she make up an excuse na tinatakot siya, kaya this time nun tinanong ko siya kung ano talaga ang talent niya. Pero si Kira ang nangunguna at nagsimulang magduda kung talented ba talaga siya at nakakabasa ng isip ng mga tao since si Cairo ang talent niya lang ang iniisip niya, pero kahit papaano ay hindi pa rin niya alam kung ano iyon, pero dahil kulang si Cairo ebidensya na hindi siya talentado o anumang patunay na sangkot siya sa akademang pagkawala niya noong gabing iyon ay hindi pa siya nito madadamay. Kaya hinayaan na lang muna niya ang lahat at saka tinanong nun ay kung dapat ba silang maging magkaibigan at pumayag siya. Kinabukasan nun inayos niya ang bitag sa coyote matapos niyang malaman ang kanyang daily routines ng pagpapakain sa pusa tuwing lunch break niya at siya ay bumukas ang gas sa loob ng shed. Ay ginagawa niya ito sa paraang kapag binuksan niya ang stove ay sasabog ang buong shed na magiging isang magandang paraan para ipakita ang kanyang tuwalya. Kapag pumasok ang carrier sa shed ay wala siyang maamoy at binuksan niya ang kalan kaya sumabog ang buong shed at carrier ay tila nasunog na buhay, at sa sahig na nagpapanggap na inosente ay lumapit si Nona sa nasunog na bangkay ng coyote at sumigaw sa kanya. Nagsasabi na magpapadala siya para humingi ng tulong, pero nagulat siya ng isang kalahating patay na si Kyrie A. grabs nun his leg, which final ipinahayag niya ang kanyang kapangyarihan na kung saan ay immortalidad, kaya kahit na ano ang subukang gawin ng sinuman sa kanya na patayin siya ay imposible, at dahil siya ang unang dumating sa eksena ay iniisip niya ngayon na siya ang kaaway ng sangkatauhan pagkatapos niyang aminin na siya ay gumawa ng paraan. Siya ay bumalik sa realisasyon na humingi ng tawad kay Nona at umaasa siyang maaari pa rin silang maging magkaibigan. Sa ngayon hindi ko kayang isipin ni Kyrie na siya ang pangunahing salarin, kaya't gumawa siya ng isang plano upang alisin ang iyong sarili sa hinala sa bandang huli. Araw na nakilala ni Nona ang isang mabait na babae na tinawag akong totoo na medyo clumsy na babae, ngunit siya ay masyadong mabait. Kung ang isang tao ang kanyang kakayahan ay binubuo ng pagpapagaling ng sinuman sa mismong lugar sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang laway, siya ay lumalapit sa akin ng totoo sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa mga bully sa klase, at sila ay naging tunay na mabuting magkaibigan. Gayunpaman ginagawa niya lamang ito dahil kailangan niya ako ng totoo. Para sa kanyang susunod na plano sa gabi nagpasya si Nano na saksakin ang kanyang sariling likod matapos ang mga metro ay sumisigaw ng malakas bilang meet them at the scene of the crime. Nona, who had been stabbed on this, knowing that Meter will save her, when asked who did this to her, Nano tells them it was an enemy of humanity is doing, and that the enemies of humanity can also turn invisible. Pero after hearing her story ay hindi pa rin naniniwala si Kylie A. at naghinala na siya na baka sinaksak niya ang sarili niya, pero once again sinasabi niya sa kanyang sarili na ang hula lang niya ay ang mga kasanayan sa tiktik at walang tunay na matibay na katibayan na ginawa ito ni Nona sa kanyang sarili. Kinabukasan sa panahon ng klase,
Napagpasyahan nilang sa akademya ay pinatay ng isang kaaway ng sangkatauhan at sa makatuwid kailangan nilang pumili ng bagong klase. Trapnun laban sa tiwala ng klase sa pagiging matapang na humarap sa isang kaaway ng sangkatauhan at Sir. Nakaligtas sa isa kaya nagpasya silang gawin siyang bagong pinuno ng klase bilang kanyang unang utos bilang pinuno ng klase ay utusan ang isang partikular na mag-aaral na malaman ang higit patungkol sa iba pang mga mag-aaral at simulan ang pagsusulat ng mga kakayahan ng lahat ang kanyang napakatalino na dahilan para dito ay kailangan nilang ihanda ang lahat para sa paparating na pag-atake at gumawa ng dahilan na ang mga halimaw ay nasa isla na gayunpaman ito ay naging backfire. Mga taon nang matapos ang klase ay nakatagpo siya ng isang batang lalaki na tinatawag na Kichi na nagpapakita sa kanya ng larawan ng kung ano ang mangyayari sa kanila sa susunod na ilang oras. Inihayag niya kung paano siya may kapangyarihang makita ang hinaharap at hiniling kay Nona na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi kay Nona na ang kanyang mga larawan o mula sa hinaharap at habang siya ay nangangarap ng mga larawan ay kinukuha sa 5 mga larawan sa isang pagkakataon at sasabihin nila sa kanya ang hinaharap na kung saan ay 100% na mangyayari ng walang pag-aalinlangan dahil ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagkukulang na sabihin ang hinaharap ng mas maaga sa mga bata na kumukuha siya ng mga larawan mula noong siya ay dumating at inihayag kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang pagpatay sa Aka. Si Jima at alam din niya ang tungkol sa kanyang pag-trap ay dapat makita ang teleport time travel boy sa ilalim ng lawa kaya ngayon alam na niya na siya ang magiging susi. Pinatay ng hindi susunod. Pinagmamasdan niya kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan sa mga larawan habang siya ay nananaginip. At nakahanap siya ng isang larawan na ayaw niyang makita niya kaya itinago niya ito kinabukasan ng magising ang isang bata ay napagtanto niyang 4 na lang ang mga larawan dito kaya isang litrato ang kulang dahil maaari lang siyang kumuha ng maximum. Sa 5 larawan ng sabay-sabay isang bagay na hindi alam ni Nona at sinisisi niya siya sa pagkuha nito nakita niya ang larawan at sa kanyang paa. Bulsa at ang larawan at tanong ay nagsiwalat kung gaano katagal ang isang bata na siya talaga ang nanalo sa laban sa pagitan niya at hindi ninakaw ang larawan dahil gusto niyang maramdaman niya na siya ang may lahat ng kapangyarihan upang makakuha ng mataas na kamay sa kanya sinasabi niya. Sa kanya na anuman ang mangyayari ang lahat ay eksakto sa hula niya sa mga larawan kaya kinabukasan ng 10:00 ng gabi ay nagkita silang dalawa sa tagpuan sa palabas. Ito ang eksaktong oras na naganap ang larawan at para mabago ang kapalaran ng mga larawan ay nagkaroon siya ng mga makamandag na karayom sa kanyang bulsa sa likod at inihagis ang mga ito sa sahig 5 minuto bago siya dumating pagkatapos ay hinawakan niya ang lubid at nangyari ang lahat tulad ng ginawa nila sa mga larawan ngunit nang sasamantalahin siya nito ay nahuhulog siya sa sahig sa tabi mismo ng mga karayom at ginamit ang mga ito. To attack sooner Kichi after his dying she reveals that she had the real 5th picture and it turns out that the image where she seemed like she was that wasn't actually real but it was a photo that had been taken by Nona herself and kinampas niya ito dahil alam niyang mahahanap niya ito at pagkatapos ay isipin na iyon ang totoong nangyari gumamit lang siya ng pekeng larawan para manlinlang. Soon a Kichi and the real photo that he took in his dreams was actually him dead on the floor with Kylie A burst through the door which is going to happen any second now. Hailey explains that he found out about them being together kasi sooner Kichi had been going around telling everyone that Nano is now his girlfriend and he was acting very strange. Miri thought nun may nagkaroon ng problema at ito sa paligid ng Coyote bilang mga interes kaysa magkasama silang nag-inspection sa lalong madaling panahon ang kanyang silid doon ay natagpuan nila ang larawan ni Nona na patay sa sahig na may Suni Kichi na nakatayo sa ibabaw niya at iyon ang alam nila tungkol sa lokasyon na kanilang magiging simula. Coyote kilalanin mo ang P-Shed mamaya at hinanap ni Kyrie ng si Nona at hindi nagtagal ay nakuha nito ang kanyang silid pagkatapos niyang mamatay kaya
Hinaharap niya si Nona tungkol sa isang kit ang kanyang kapangyarihan bilang Kyrie. Alam niya na anuman ang mangyari sa Suni na nagtuturo sa mga larawan ay 100% ay laging magkakatotoo. Isang bagay na mas maaga ay patuloy na ipinagyayabang ni Kitty, ngunit kahit papaano ay buhay pa rin si Nona. Ang lahat ng ito ay humantong sa pagbawas ni Kira na ang larawan. Sa katunayan ay isang pekeng isa at maaaring kinuha ng hindi isang sarili sa manipulate soon a Kitty and make him lowered his guard at a specific time para manalo nun sa laban niya. Pero once again Kylie was only speculating all this inside his head and still has no real evidence of this being true and still nothing to patunayan ang kanyang mga teorya ngayon. Nang minsan iniimbestigahan ni Jean ang ibang mga intensyon ng mga estudyante maliban sa kanya matapos magising si Nano sa totoong ako sa kanyang higaan habang nakatalikod na ganap na gumaling ang sweethearted nature of me through affects Nona to open up about her past, talking about her parents' death which left Nona bilang isang ulila sa napakabata edad. Pagkatapos magbukas, Nano tumingin malapit at pinag-aaralan sa akin. Totoo, dahil mukhang sobrang mabait siya sa kanya at iniisip kong totoo ako ay lihim na sinusubukang imbestigahan siya. Napagtanto niya na ang metro ay dapat ding may madilim na panig tulad ng iba. Alam ni Mana na kailangan niyang tapusin siya balang araw, ngunit sa ngayon ay parang wala siyang mahanap na dahilan para gawin iyon kaya binitawan niya ang Yuko's Shinji at Ushosong funeral car. O ang kahilingan mo sa guro na hayaan siyang makipag-usap sa mga nakatataas sa susunod na tawagan nila ang paaralan upang maipaliwanag niya ang lahat ng nangyayari. Sa lahat ng kilala na siya ay isang metro ng pagbagsak dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Mamaya inunas room lumabas na naman si Jean at sinabihan si Nano na ibabalik niya lang ang phone niya kapalit ng pagbukas niya ulit sa kanya, pero bigla ako pumasok sa kwarto na ginagawang Jean transform back into the cat version of himself. Mitru wants more answers as to why not thinks she's a bad person, and this is when Nona opened up about what kind of child she was, and noon I explained to Mitru how she isang gabi ay sumilip sa bintana at nakalimutang i-lock ito dahilan upang makapasok ang isang magnanakaw sa kanilang tahanan, at iyon nagresulta sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa umaga ipinakita ni Kira ang mga batang babae at bagong bangkay na ito ang tungkol kay Jean Warden Donna. Dahil sa pagkakataong ito ay wala sa kanyang mga kamay ang kamatayan na ito at napagtanto ni Nona na may isa pang mamamatay tao maliban sa kanya pagkatapos nilang makilala ang patay na katawan bilang isang batang lalaki na nagngangalang Ryuji Coyote. Ay nagsimulang mag-imbestiga at nagsimulang magtanong kay Mogul kung ano ang kanyang ginawa. Sa gabi bago ito, habang ang silid ng mga Mogul ay nasa tabi mismo ng biktima, sinabi ni Mobo kay Kylie na binibigyan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kailangan ng pep talk. Pagkatapos tanungin ni Kalea ang mga kaibigan ng mga Mogul kung ano ang lahat ng kanilang mga talento at sinimulan nilang ipakita ang mga ito sa kanya bilang isa astral travel. Another ang kanyang boses na Jin Agaya. Sa huli ay isang uri ng human magnet power. Sa wakas ay nagtanong si Kylie para sa kasintahan ni Rudy na kakaunti ang pangalan kung ano ang kanyang talento. Gayunpaman ay binalaan niya sila tungkol sa kanyang labis na talento at sinabi na pinakamahusay na dalhin ang lahat sa labas muna upang maipakita niya ang kanyang kakayahan. Kapag sa labas ay ipinapaliwanag niya kung paano niya magagamit ang mga elemento ng lupa at kontrolin ang mga ito tulad ng hangin na ginagamit niya sa pag-atake ng Kalea na nagtatapos sa labas ng kanilang Tumakbo ang guro sa Cairo at sinasabi sa kanya ang mga matataas na tao ay nasa telepono sa likod ng silid Nona at Metro o nag-iimbestiga pa sa pinangyarihan ng krimen. Kapag napansin ako ni Noon na totoo na mukhang nag-aalala mamaya sa akin, totoo hilingin Noon na tumira sa kanya at sa kanyang mga magulang pagkatapos nilang magtapos mula sa isla ay naging sanhi ito ng pagiging emosyonal ni Nona at lumabas siya ng silid pagkatapos matanggap ang kanyang nahugasan at nilinis na uniforme. Ako mula sa akin totoo Nona napagtanto na ang mga bote ng lason
bote ng lason hanggang sa lumitaw si Jean na may lason at ibigay ito sa kanyang. Jean ay sinabihan na tingnan mo ako kung totoo, ngunit sa pagbukas niya ng pinto ay nakita niya akong tunay na walang malay sa paliguan. Pagkatapos ng debate kung ililigtas o hindi ang buhay ng isang talentadong tao at aalis laban sa kanyang tunay na misyon, ay kinuha siya ni Nona at lumipad. Sa wakas ay sumugod sa kanilang guro upang humingi ng doktor, ngunit sinabi niya sa kanya na humingi ng tulong sa Korea sa halip. Dahil ang lahat ng mga guro ay umalis sa isla, ay lubos na binibigyan si Nona ng gamot at siya ay nagmamadaling bumalik upang salubungin ang totoong panig. Mamaya sa gabing iyon ay kakaunti ang mga mabuting dumating. At tinanong si Nano kung may development na ba sa kaso ng boyfriend niyang si Ryuji, pero sinabi ni Nona na si Kyle na ang bahala. Lumipas ang oras at ito ay kapag nagising si Meter at sinabi kay Nona kung paano niya pinagaling ang isang misteryosong pusa na dumating sa kanya bago pumasok sa shower sa kagubatan, na nahuli ang Jean sa pakikipag-usap sa pumatay kay Rudy na nagsasabi sa kanya na itigil ang pananakit sa mga hayop at alagang hayop sa isla. Samantala ang misteryosong second killer ay pinapakita na may meeting sa parehong lugar kung saan hindi bilang mga mentor si Mr. So. Sabing pupunta siya para siyasatin ang isla. Pabalik sa isla, nakipaglaro sa akin si Nona para sirain si Nona. Kunin ang pagkakataong ito para malaman ang totoong intensyon ng Meter sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung bakit napakabait niya sa lahat ng oras dahil hindi niya malaman kung bakit. Then Mitru explains to Nano that she used to be bullied because of her powers and she actually hated being a talented person. Anumang punto ng kanyang buhay hanggang sa isang araw ay nagpagaling siya ng asong gala at may lumapit sa kanya na babae mula sa kanyang paaralan upang magpasalamat sa kanyang mabait at walang pag-iimbot na pagkilos. Simula sa kanila, ang babaeng tinamaan ng pangalan ay ipinagtanggol siya ni Tommy sa lahat ng mga bully sa paaralan at hinimok ako na patuloy na gamitin ang kanyang mga talento para tulungan ang iba at kailangan ako ng totoo. Sabihin mo sa akin ang kanyang pagkakaibigan sa kanya ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kanyang buhay at iyon ang dahilan kung bakit siya ay palaging bukas at mabait at handang tumulong sa sinuman sa kanyang kapangyarihan kahit na ito ay paikliin ang kanyang sariling buhay. Habang si Nona ay umalis muli sa silid at ito ay nakakainis. Sumusukat dahil gusto lang niyang makipagkaibigan kay Nado, ngunit hindi ito palaging nagpapakita ng iba't ibang emosyon kapag nag-iiwan siya ng mga nuggets. Napunit sa pagitan ng kung ano ang uunahin, ang kanyang pakikipagkaibigan sa kanyang pinakamamahal na kaibigan sa akin sa silid o sa kanyang misyon sa kamay na sinisira ang lahat ng mga mahuhusay na nilalang. Pagkatapos ay pumasok muli si Jean sa silid upang bigyan siya ng impormasyon ng mga metro kung saan idinagdag na maaaring siya ay nasa panganib. Alam ni Jean kung gaano siya kamahal ni Nona, pero Mitru malapit na lang atakihin ng second killer. Hindi bilang agarang tugon ay pumunta at iligtas siya sa paraang hindi sila nakakatanggap ng tawag mula kay Mr. Sorokan, ang lalaki mula sa walang talento na Human Council Headquarters at kilala rin bilang boss. Sinabi niya na tumawag siya para ipaalala sa kanya ang misyon at asahan mong isasagawa niya ito nang hindi nag-iiwan ng sinumang may talento na buhay. Sa sandaling ito si Nona ay tila nagbago ng puso at nagpasya.